mas malaki ng sinasahod kaysa sa amin ng mga ordinaryong butcher lang. Yung pinakamataas na skilled sa amin, yung skilled 2, mas malaki pa rin yung sahod ni Jasmine kumpara sa pinakamataas ng mga butcher sa amin. Yun. Lang. Para tayo ng video, no? Since pwede ko na namang siguro sabihin si Jasmine na, 'di ba, siya, yung student ko na na kapatid, nag-start na siya sa amin sa Maple Leaf. Pero siya, ang kanyang position ay mas mataas ng dihamak kumpara sa amin, mga yung mga nasa floor lang, yung mga ordinaryong butcher lang kami. Siya parang nasa nasa management na siya. Kasi hindi siya kasama sa union, mga ganun. Pero mas maganda yung position niya ngayon kasi masarap buhay lang yun. Yung parang pag-aala-gala lang na nag-check lang siya ng bababa lang siya sa cut floor or sa kill floor, yung pagka mag-check siya ng may mga mali, ganun, may mga reports, parang office yung yung work ni Jasmine. Isipin mo yan, no? Sarap ng tinatahak na buhay ni Jasmine. Batang-bata pa, maganda na yung future niya. Naalala ko dati nung kung kukumpara nung kabataan ko. Malayong malayo. Si Jasmine nandito sa Canada, tapos ngayon maganda na yung trabaho. Nung time ko nagka-college ako, nagtrabaho pa ako sa mga sa Jollibee, sa Tokyo. Magkano lang mga sinasahod ko? Hindi ko na nga maalala, parang mga nasa 300 plus lang yata yung sinasahod ko noon. Pero part-time lang naman yun nung time na yun. Yung nasa Jollibee, tapos parang nag-full time na ako yung nasa Tokyo na. Yun nga, pinapagalitan nga ako, naalala ko, pinapagalitan ako ng lola ko, sumalangit nga ba. Yung aking si lola. Sabi niya sa akin, ba't nagtatrabaho na raw ako, buong buhay mo gagawin ang pagtatrabaho. Yun nga, kaya nung time na yun, parang medyo napabayaan ko yung pag-aaral ko kasi kumikita na ako ng pera. Isipin mo yun, college ako noon, so may pamantasan pa ako ng Makati noon . Wala, lagi lang akong parang mas gusto ko na yung nagkakaroon ng pera. Ewan ko. Kaya parang yung pera na yun maliit lang naman. Kukumpara mo sa sinasahod ni Jasmine kasi natapos niya yung program dito, tapos naka-graduate din siya sa Pilipinas sa UST. Niya mahusay talaga yung bata na yan. Kaya hindi ko rin kasi ako wala akong kwenta sa school dati. Pero parang malayo nga. Yun lang yung sinasabi ko na mas malayo yung future, yung yung tinatahak niya ngayon na buhay kumpara nung nung time ko, si kuya. Pero ang kagandahan naman nandito na rin ako. Hindi rin ako nagsisisi na pinagdaanan ko kasi syempre lahat ng good times nandun college di ba? Mga napasukan ko yung Jollibee sa may, alam niyo yung Jollibee sa may Guadalupe EDSA. Yun yung unang-una kong trabaho Jollibee Guadalupe EDSA. Naalala ko nung nag-a-apply pa ako dun kasama ko yung tropa ko, si Ronald Binongo. Shout out pre, nasa na yan, nasa Finland na yan. Naalala ko, sabi, mga kabataan pa yun, pasa tayo ng resume. Yung pupunta ka sa Guadalupe, tapos magpapasa ka yung resume, ilalaglag mo lang sa may parang kahon. Tapos nung time na yun, ako lang yung natawagan, siya hindi. Ako yung nagkatrabaho bigla. Tapos nag-Jollibee Jollibee C5. Yung sa may Shell yan, Jollibee C5. Tapos nung natapos kontrata ko diyan, 5 months lang ng kontrata diyan. Natapos na ako sa 2 Jollibee na yun, nagtokyo na ako. Dito sa may
ano ba yun? Sa Ayala yata. Sa Ayala. Yung Tokyo sa may Greenbelt. Yung nasa likod. Yun. Tapos nag-Tokyo din ako sa may Rockwell. So kaya marunong din ako magluto yung mga yung mga sushi, yung mga yakisoba, paano magluto ng mga ganyan, mga tonkatsu. Hindi siya tulad sa Jollibee kasi na lang yung parang mga grill lang saka fry lang. Doon talagang magluluto ko eh. Yun. Tapos napasok na ako sa opisina. Si Jasmine, kita nyo yung comparison nga. Galing siya ng school, ay natapos siya ng school sa sa Pilipinas, sa UST. Tapos scholar siya dun eh. Tapos pagdating niya dito, nag-aral uli siya para sa food processing. Naman may pagkakahawig naman yung niya yung tinapos niya sa Pilipinas saka dito. Ngayon nagamit niya yun nung nag-apply na siya dito sa may sa Maple Leaf. Pero syempre nagsimula din siya ng nung pagdating dito, 'di ba? Student. Pwede ka naman magtrabaho. Pwede ka magtrabaho rito pagka student ka. Yun, pumasok siya sa may Staples muna. Yung parang pa part-time. Tapos yung naka 8 months na yata siya. Parang OJT na siya sa High Life. Minalas pa kasi nag-apply din siya dito sa may Maple Leaf na pag OJT. Ang nangyari, bumagsak siya kasi yung katulad din ng pag-apply namin sa Pilipinas sa staff house kasi ang may hawak ng Maple Leaf sa Pilipinas yung staff house. May pinapagawa na yung physical exam, yung sinasabi ko nga na nagbubuhat ng mga crates, tapos yung yung grip mo, yung mga ganun. Pareho rin pala nang gagawin dito. Ngayon, sa may ACC yun, sa may school nila. Doon yung ginanap yung interview. Nandun yung High Life, nandun din yung Maple Leaf. Pinagawa pa rin daw sila ng physical exam sa Maple Leaf. Kaya hindi siya nakalusot. Syempre, hindi naman niya nasubukan na magbuhat-buhat eh. Tapos, napunta siya doon. 3 months ata siya nag-OJT sa High Life. Parang puro puro packaging lang yata yung mga ginagawa nila doon. Halos hindi raw sila umahawak ng kutsilyo. Ganun kasi yung sa High Life. Na yung unang mga bagsak nyo doon sa High Life, puro kayo sa packaging, yung mga bago. Kahit hindi student tayo, mga kahit galing ng mga magsaysay, mga ISO, ganyan. Unang bagsak nyo, muna kayo sa pinakamababa. Alam ko $15 o $16 yata yung sa packaging muna nila. Tapos matagal na panahon yun bago kayo umangat. Ngayon doon siya napunta sa High Life. Tapos nung natapos niya na yung yung parang OJT niya, nag-apply na siya dito sa Maple Leaf. Gumraduate na siya, nag-apply ngayon siya dito sa Maple Leaf. Yung mga classmate niya nga na mga Indiano, nandito rin sa Maple Leaf kasi syempre puro lalaki, nakapasa sa physical exam. Pero sila nasa SS, nasa general. May umahawak ng knife pero yung nagtatanggal lang ng mga bone chips, ganun. Basta mas mataas siya kung ikukumpara sa sinasabi ko na naging trabaho ng mga niya sa High Life. So, yun, nung pag-graduate niya, nakita ko merong job posting si Maple Leaf ng FSQA, yung quality assurance. Sa amin white hat yun. Kumbaga, sila yung mga nagche-check ng mga kung merong sira ba rito, kung merong problema yung baboy na kinakatay, sila yung taga-check ng mga ganun. Kaya paikot-ikot lang sila sa plant. Nakita niya ngayon yung pinakita ko sa kanya yung job posting ng FSQA, saktong-sakto graduate niya. Sabi ko, applyan mo to. Nag-apply ngayon siya dito sa Maple Leaf through sa online. Meron kasing pagka mag-a-apply ka sa Maple Leaf, meron silang online na na doon ka mag-a-apply. Sabi ko sa kanya,
gusto mo, mag-print ka ng ano mo, ng resume mo. Ako mismo yung magdadala sa Maple Leaf para para may referral. Yun. Binigay niya sa akin yung resume niya. Inabot ko mismo sa sa HR, tapos tinanong pa ako, sabi, ano ba to? Saan siya nag-work? Tinanong siya. Sabi ko, student siya na nag-OJT siya sa sa High Life. Sabi nung HR doon, bakit sa High Life? Taga Brandon siya. Sabi ko kasi, nag-try siya mag-apply dito para sa OJT. Hindi siya sinuwerte na makuha. Okay. Tapos, mas maganda kung dito siya mapunta kasi para hindi na siya mahirapan sa biyahe. Sabi ko nga, nahihirapan nga siya magbiyahe kasi nandito siya sa Brandon. Bumabiyahe siya papunta pa ng Nipawa. Nasa Nipawa kasi yung High Life 45 minutes away ang Nipawa rito. Araw-araw yung binabiyahe niya para sa OJT, papunta pa uwi. Good. Sige, ko to, ipapasa ko to. Parang nakatulong talaga pagka yung yung personal mong ibibigay yung resume mo sa HR. Mas mapapansin ka kasi syempre daming applicant sa online Kaya yung mga gusto mag-apply sa Maple Leaf, bigyan niyo ako ng resume niyo, ako yung magpapasa sa HR. Mas magandang parang mas madali nilang mapansin kasi syempre may physical na saka mabubukahan natin yung HR. Sabay ilagay niyo ako as referral sa resume nyo para at least alam nila na may kakilala within sa plant. Yun. Tapos yun, ngayon tingnan mo nasa na siya. Nag-training na siya ngayon sa FSQA. Nagugulat kayo yung mga kasama ko na nandito na pala si Jasmine. Naka white hat. Tapos pa ikot-ikot. Yun, may sarili siyang table, may sarili siyang laptop, may sarili siyang office, 'di ba? Isipin mo yun, yung first job ni Jasmine na full-time job niya. Ganyan nakaganda. Saka mas malaki, hindi naman malaki ng dihamak. Mas malaki ng sinasahod kaysa sa amin ng mga ordinaryong butcher lang. Yung pinakamataas na skilled sa amin, yung skilled 2, mas malaki pa rin yung sahod ni Jasmine kumpara sa pinakamataas ng mga butcher sa amin sa Maple Leaf. Kaya ganun kaganda. Tapos paupo-upo lang, gawa-gawa report. Kaya lang, yun nga lang, nakaka-stress daw pagka kinikwento sa akin ni Jasmine pagka yung may sira sa plant, sila yung tatawagin, sila yung kumakausap sa supervisor, sa kanila nagre-report yung mga red hat, yung mga lead hand. Yun daw yung mga nila, sila pumipirma na raw siya. Sabi ko nga sa kanya, galingan niya kasi talagang may responsibility na siya sa plant. Hindi yung tulad namin na papasok, magtatrabaho lang ng parang autonomous para kami mga robot lang na nagtatrabaho. Siya meron talaga siyang responsibility. Compare sa akin nung nagsisimula ako, yung mga pa-Jollibee, Tokyo, parang walang kakwenta-kwenta. Maganda yung tinatahak na kaya oy Jasmine, ayusin mo. Make us proud, no? Pero proud na proud ako sa kapatid ko na yun. Talagang siya, magaling, no? Yun lang, ang haba na naman yata ng kinuwento ko. Yung 15 minutes na naman ako, dapat mga 10 minutes lang na video, no? Ang ginawa ko lang kinumpare ko yung start ko sa buhay ko ng pagtatrabaho sa Pilipinas, tapos yung sa start ng trabaho niya rito sa Canada, no? Parang ang layo ng difference ng pagka magsisimula ka rito, no, kaysa sa Pilipinas. Isipin mo kung kunyari dito ako bata pa lang ako, nasimulan ko na pumunta rito, baka may bahay at mga sasakyan na ako. Hindi sasakyan lang. Kasi yung opportunities dito sa Canada, talagang mas maganda kumpara mo sa Pilipinas. Isipin mo yung sa Pilipinas, ilang kayong gumagraduate doon, tapos masyadong competitive, tapos ang pinag-aagawan nyo na position or trabaho is napakaliit lang ng sahod. Dito sa Canada,
Siyempre, hindi sa lahat dito, binibase ko lang dito sa experience ko dito sa Brandon City. Maraming opportunity rito. Kaya, napakaswerte talaga. Yun lang, ang haba na naman ang video ko eh. Mahirapan na naman ako mag-edit. Yung sa mga nanghihingi pala ng resume, ng mga ng IELTS reviewer, message niyo ako sa aking FB page, saka sa aking WhatsApp. Hindi ko kayo mabibigyan kung magko-comment lang kayo dito sa video ko. Merong link sa description ng aking FB page. Mag-follow na rin kayo doon para masaya. No? Yun na, like, share, subscribe. Alam niyo na yun eh. Paalam.